Ba't bigla kang umiyak, Inin? Di kita maintindihan. Kanina pumara ka sa taxi ko, kaya pinasakay kita. Pinagbigyan ko pa nga ang pakiusap mong ihatid kita sa gusto mong puntahan. Pero ngayon umiiyak ka naman. Yung totoo, may problema ka ba? Meron ba akong may tutulong sa'yo? Wala po kayong maitutulong sa akin. Ano bang problema mo? Ngayong gabi po ako mamamatay. Ano ba pinagsasabi mo? Inay! Ba't ka nangingisay? May lumilitaw na malalim na sugat sa leeg mo! Naku! Sumisira na dugo sa sugat mo! Nakalaylay ang ulo mo! Mapuputo na ang ulo mo! Naku mo! Naputol! Nilagay ang ulo mo! Wala! Aksidente! Isang taxi na tulad nitong pinapasada ko bumangga sa poste. Ako, tutulungan ko lula ng sasakyan yun. Tulong! Brad! Taxi driver din ako! Tutulungan kita! Di ka mabuksan ang pinto ng sasakyan, pero tutulungan kitang mailabas sa pagkakapit mo sa manibela. Para mo nang awa. Ilayo mo ako rito. Ilayo mo ako sa multo ng dalagita. Ha? Multo ng dalagita? Multo ng dalagita? Oo, Sargento Romero. Yun ang tiniyak sa akin ng driver ng taxi na aksidente bago ito nalagutan ng hininga. At bago ko na parito sa presinto, nagkaroon daw siya ng pasaherong dalagita na 14 anyos yata ang gulang na isang multo. Ba't ka napapailing, Sargento? Nadagdagan na naman ang biktima ng multo ng dalagita. Anong ibig mong sabihin? Kasi bago ka pa nag-report, may ilang taxi driver na nadisgrasya at namatay. Ang ilang pinalad, nabuhay, nakapagsumbong tungkol dun sa pagpapakita ng multo ng dalagita na siyang sanhi ng mga aksidente. Sino kaya ang dalagitang yun, Sargento? At bakit siya nagmumulto? Ayan, Rina! Basahin mo! Ano ba ang gusto mong palabasin, Carl? Ba't mo binalibag sa tabi ko yung dyaryo? Basahin mo yung headline! Ano pa kailan ko riyan? Nakalagay dyan. Multo ng dalagita. Sanhin na naman ng aksidente. Ay naku, wala akong pakialam dyan. Kaluluwa ng anak mo nagmumulto. Patay na si Hiyas. Nagpapalik ang kaluluwa niya. Carl, ilang buwan na siyang naililibing. Di matahimik ang kaluluwa niya kaya siya nagmumulto. Alam mo, wala akong pakialam sa mga taong na aksidente sa pagmumulto ng anak mo. Wala namang importante sa'yo kung di pagsusugal mo. Huwag mo nga pakialaman ng bisyo ko. Araw-araw ko nalang nagbababad sa kasino! Carla, hindi ko pinapakialaman ng pambababae mo. Rina, namatay ang nag-iisang anak natin dahil sa kapabayaan mo. Ikaw ang dapat sisihin sa pagkamatay ni Hiyas. Bakit ako? Ikaw ang nagpapaya sa anak mo. Hindi ako malululong sa sugal kung hindi mo ako niloloko. Hindi mo inintindi ang mga pangangailangan ni Hiyas. Kaya siya naglayas. At ikaw? Kailan mo inasikaso ang mga pangangailangan ng anak mo nung nabubuhay pa siya, ha? Kailan? Kung hindi naglayas si Hiyas, hindi siya magiging biktima ng panggagahasa at pagpatay. Naglaya si Hiyas dahil madalas tayong mag-away. At malamang, naghihiganti siya sa pumatay sa kanya, kaya siya nagmumulto. Talagang ikaw ang sinisisi ko sa pagkamatay ng anak mo. Tama na! Huwag mo sirain ang araw ko. Iresponsable kang ina. At ikaw ay responsabling ama. Kung hindi lang ako nagtitimpi, baka kung ano na nagawa ko sa'yo. Ay naku, sabing tama na eh. Baka malasin ako sa kasino. Buwisit ka! Ikaw ang buwisit! Ba't ka napapailing, Dado? Ba't di ka makatulog? Anong problema mo? Asawa mo ko kaya magtapat ka sa akin. Esper,
dapat mahinto ang pagbumulto ng dalagita. Kundi marami pang mga aksidente. Marami pang mamamatay. Sargento Hermie Romero? Speaking. Sino to? Si Dado ito, Sargento. Yung taxi driver na nag-report sa presinto tungkol sa driver ng taxi na namatay sa aksidente. Oh, ba't napatawag ka? Anong problema? Sargento, pwede ko bang malaman ang address ng mga magulang ni Hias? Hiyas? Yung dalagitang nabanggit mo sa akin na naging biktima ng panggagahasa at pagpatay ilang buwan ng nakakaraan? Yung dalagita na napabalitang nagmumulto? Carl, pag ganitong minalas ako sa kasino, wag mo nga akong asarin. Wala akong pakialam sa pagsusugal mo, Rina. At lalo namang wala akong pakialam sa pambababae mo. Tumigil ka na, ha? At may tao sa labas. Oh, Dito ba nakatira si Hias Mesa? dito nga, pero patay na yung anak kong yun. Nagmumulto siya. Isa ka ba sa pinagmultuhan ng aming anak? Hindi. Naparito ako dahil hihingin ko sana ng tulong yung mga magulang ni Hias para matigil ang pagmumulto ng anak niyo. Pwes, kung nagmumulto ang anak namin, hindi na namin kasalanan yon. At di namin problema yon. Hindi ko ba maaasahan ang tulong niyo? Sino ka man? Sorry Makakaalis ka na. wala kaming may tutulong sa'yo. Nung nabubuhay pa ako, wala nang panahon sa akin sina Mami at Daddy. Wala silang ginawa sa araw-araw kundi mag-away. Ngayong patay na ako, wala pa rin silang panahon para sa akin. Hindi talaga ako mahal na Mami at Daddy. Walang nagmamahal sa akin. Ako ang lola ni Hias. Salamat ho at sa pagtatanong-tanong ko, natagpuan kong bahay niyo. At natsyempan kong narito kayo sa pagparito ko. Bihira naman akong umalis ng bahay mula nang mabiyuda ko. Gusto ko lang hong malaman niyo na nagmumulto ang inyong namatay na apo. Ganon na nga ang nabasa ko sa ilang dyaryo. Totoo ang balita. Dapat lang yon. Dapat lang ho? Walang awang ginahasa at pinatay ang apo ko. At hanggang ngayon, hindi pa nakikilala at napaparusahan ng kriminal. Di ho kaya kabilang ng kriminal ng apo niyo sa mga naaksidente at namatay sa pagmumulto ni Hias? Malamang na hindi pa. Dahil patuloy ang pagmumulto ng apo ko. Ibig sabihin, patuloy niyang hinahanapan ng hustisyang malagim niyang pagkamatay. Gusto niyo ho bang magkaroon ng katarungan ng pagkamatay ng inyong apo? Natural. At mahinto na ho ang pagmumulto niya? Talagang gusto naming matahimik na ang apo ko. Saan man siya naroroon ngayon. Kung ganon, papayag ho ba kayong makiisa sa akin? Gawin natin ang lahat upang magkaroon ng ganap na katahimikan ng kaluluwa ng inyong apo. Ba't ho napailing ka, Kalino? Dado, nang lumapit at magpakilala sa akin kayo ng lola ng Yumao at ipaalam niyo sa akin ang pagmumulto ng kaluluwa ng dalagita, nagsagawa agad ako ng nararapat na ritual at orasyon. Nakausap niyo ho ba ang kaluluwa ng apo ko? Hindi pa. Kalino, lumapit ho kami sa inyo dahil balitang isa kayong mahusay na faith healer. Kahit may kaalaman akong makipag-ugnayan sa mga kaluluwa, walang saysay ang karunungan ko kung ayaw ng mga espiritu makipag-usap sa akin. Ano ho ba ang mabuti nating gawin? Kalino, paano ho kaya matitigil ang pagmumulto ni Hias? Rina, buti narito ka sa bahay. Pasok kayo, Ma. Si Carl, Wala po rito. nasaan ang asawa mo? Alam ko pong alam niyo na matagal na akong niloloko ng anak niyo. Rina,
Isang dahilan ng pagparito ko upang maayos ang gusot sa pagsasama niyong mag-asawa. Ma, hindi na ako umaasa magiging maayos pang pagsasama namin ni Carl. Hindi ba kayo nakukonsensya sa pagmumulto ng anak ninyo? Dapat po si Carl ang multuhin ng anak niya. Para matigil na ang pambababae ng lalaking yun. Rina, may pagkakamali at pagkukulang ka rin sa asawa mo. Pwede ba, Ma? Huwag na ang baligtarin ng issue. Nalulong sa kasalanan ng asawa mo dahil nagpakagumon ka sa masamang bisyo. Ang anak niyong dapat niyong sisihin sa magulong buhay at pagsasama namin, Ma. Naparito ako para makiusap sa'yo. Makikiusap kayo sa akin? Pwede ka bang makipagtulungan upang mahinto ang pagmumulto ng anak mo? Mama, wala ho akong panahon makipag-usap sa isang kaluluwa. Ganyan din ang isinagot sa akin ng asawa mo, Carl. Masyado ho akong abala sa negosyo. Sa negosyo o sa ibang babae? Nag-aaksaya lang kayo ng oras sa akin eh. Hindi pag-aaksaya ng oras ang ginagawa ko. Tiniyak sa akin ng isang espiritista na malaki ang maitutulong ninyong mga magulang ni Hiyas upang makipagkooperasyon ang kaluluwa ng anak nyo at tigilan na niya ang pagmumulto. Ay nako, sorry ho mama ha. Kaluluwa ng sarili mong anak ang hindi magkaroon ng katahimikan, Carl. Ayaw mong gumawa ng paraan upang siya'y matulungan. Mama, Anong klase kang ama, Carl? Anong klase kang tao? Esper, akala ko mapapakiusapan ng lola ni Hiyas ang mga magulang niya para makaisi sila sa espiritista at makausap nila ang kaluluwa ng dalagita at para matigil na ang pagmumulto nito. Pero nagkamali ako. Di nakiisa ang mga magulang ng yumaong dalagita, Dado. Hindi eh. Kaya masama ang loob ng lola ni Hiyas. Malamang, Dado. Kung masama ang loob ng lola ni Hiyas sa masamang pag-uugali ng mga anak at manugang niya, mas masama ang loob ng multo ng dalagita. Di ko nga malaman kung paano ko siya matutulungan. Bakit ba ikaw ang namomroblema sa pagmumulto ng dalagita ngayon? Eh, paano Esper? Hayaan na lang ba nating magpatuloy ang pagmumulto ng kaluluwa ni Hiyas? Hayaan na lang ba nating magpatuloy ang mga aksidente at pagkamatay ng ibang tao dahil sa pagmumulto ng dalagita? Ba't niyo ako sinampal? Di lang ikaw ang masasaktan sa akin, Rina. Pati ikaw, Carl! Mama, ano ba nangyayari sa inyo? Nasisira na ba kayo ng bait? Pagdating niyo rito sa bahay namin, basta lamang kinananampal sa aming mag-asawa. Talagang sinadya kong saktan kayo para matauhan kayo! Mama, Malagim at karumal-dumal ang pagkamatay ng anak ninyo! Kasalanan ho niya kaya nangyari sa kanyang ganun. oo, naglesya sa 10 oras ng gabi. Kaya nagawa siyang pagsamantalahan at patayin ng kusinong taxi driver. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, nagkataon nga lang na hanggang ngayon hindi pa nakikilala at nahuhuling kriminal na yon. Naglayas si Hiyas nung nabubuhay pa siya dahil sa sobrang pamomroblema sa madalas na pag-aaway niyong mag-asawa. Ma, kasalanan niyo ang kapahamakang sinapit ng anak niyo! Kasalanan niyo! Huwag niyo na kaming sisihin. Ma, walang saysay na sisihin niyo pa kami. Matagal lang nailibing si Hiyas. Wala na nga ang apo ko, pero hindi siya magkaroon ng katahimikan dahil sa karumal-dumal na krimen na sinapit niya at dahil sa pagiging walang kwenta ng mga magulang niya. Nailibing ang anak niyo nang hindi niyo man lang napadasalan. Mama, kailangan mo ilibing agad si Hiyas dahil kalunos-lunos yung sinapit niya. Natitiyak ko, saan man naroroon ngayon si Hiyas, pinagsisihan niyang kayo ang naging mga magulang niya. Sobra-sobra niya yung pinagsisisihan! Madalang ang mga pasahero ko sa gabing to. Siguro dahil ang isip ko, naaagaw sa kung paano ko matutulungan ang multo ng isang dalagitang di magkaroon ng katahimikan. Ay, ha? May nagpapara sa akin sa highway. Ha? Ay, isang dalagita. Saan na punta mo, Iha? Kahit po saan. Ha? Di mo alam kung saan ka pupunta? Oh, ba't ka umiiyak? May problema ka ba? May tutulong ba ako sa'yo? Wala ka pong maitutulong sa akin. Ano bang problema mo?
Ngayong gabi po ako mamamatay. Ha? Bakit? Ano nangyayari sa'yo? May lumilitaw na! Malalim na sugat sa leeg mo! Pumupula na! Hantog mo sa sugat mo! Nakalili at makubunan ang ulo mo! Nalaglag yung ulo mo! Biglang naglaho yung dalagita. Multo? Diyos ko, anong kamabalagan at kalagiman ang nasaksihan ko? Dado, naniniwala akong totoong pinagmumultuhan ka ng kaluluwa ng dalagita. Bakit, Sargento? Ang nakita mong nangyari sa multong nagpapara at sumakay sa taxi mo, ganun din ang nasaksihan ng ibang driver na nakaligtas sa aksidente at nagsumbong sa akin matapos silang pagmultuhan ni Hiyas. Sargento, pumunta ako sa presinto dahil di ko malaman kung paano malulutas ang misteryo ng nagmumultong dalagita. Pasalamat ka ng pagmultuhan ka hindi ka na aksidente at namatay. Hindi ka nakabilang sa mga biktima ng multo ng dalagita. Buisit. Ilang oras akong naglagi sa kasino, paglabas ko simot ang perang laman ng bag ko. Ay, pag naubusan ng gasolina itong kotse ko, malamang tumirik sa daan. Ha? May umiiyak. Boses ni Yes yun. Naririnig ko ang pag-iyak niya, pero hindi ko siya nakikita. Yes! Layuan mo ako! Huwag mo akong pagmultuhan. Huwag kang magparamdam sa akin. Layuan mo ako, Yes! Layuan mo ako! Nagparamdam ang multo ni Hiyas sa mami niya? Oo, Dado. Yun ang itinawag sa akin ng manugang ko. Kaya tinawagan kita sa cellphone mo. Wala naman hong masamang nangyari sa manugang niyo. Ay, wala naman. Narinig lang daw niya ng ilang saglit ang pag-iyak ng multo ni Hiyas. Pagkaraan ay di na ito nagparamdam sa kanya. May gustong ipahiwatig sa kanyang inang multo ng inyong apo. Malamang yun nga. Paano ho natin malalaman ang gusto mangyari ni Hiyas? Ayaw makiisa ng mga magulang niya kay Kalino para makausap ang kaluluwa ng inyong apo. Yan nga ang isa sa pinoproblema ko, Dado. Ang inaalala ko ho, pag walang nagawang tulong ang espiritista para mapahinto ang pagmumulto ni Hiyas, magpapatuloy ang mga aksidente at pagkamatay ng ibang tao. Magpapatuloy ang pagkakalat ng lagim ng multo ng dalagita. Malamang mangyari ang inaalala mo, Dado. Marami pa ho ang maaaksidente at mamamatay dahil sa pagmumulto ng apo ko, Kalino. Tama ho kayo. Paano ho may iwasan yung Kalino? Kung ayaw makipagtulungan sa akin ang mga magulang ni Hiyas, Dado, ikaw na lang ang gagawin kong medium. Yun kung papayag ka. Ano hong medium? Padaluyan ng espiritu ni Hiyas upang mula sa kabilang buhay, makipag-ugnayan siya sa akin. Payag ho ako, Kalino. Salamat, Dado. Gagawin ko po ang lahat. Makatulong lang ako upang magkaroon ng katahimikan ng isang kaluluwa at mahinto ng pagsasabog ng lagim ng multo ni Hiyas. Parang namumukhaan kita. Minsan nyo na po akong naging pasahero. Natatandaan kong makalumang damit mo na may nakapalibot na raffle sa leeg. Ito rin po ang suot ko nang magpara ako sa inyo noon. Pinasakay niyo po ako rito sa taxi at inihinto niyo sa madilim na lugar. Pagkatapos, tinutukan niyo ako ng patalim. Hindi! Nang makaawa ko sa inyo noon, pero hindi niyo ako pinakinggan. Pinagsamantalahan niyo ako at pinatay. Hindi to totoo.
Ang naging pasahero ko, multo! Tilas niyo ang leeg ko. Pinutulan niyo ako ng ulo. Pinatay mo ako! Multo! Tulungan niyo ako! Ano problema? Sir, maawa kayo sa akin! Binaw ka, ha? Huwag kayo makap sa akin. Wala kang dapat ikatakot. Narito ka sa presinto. Tulungan niyo ako! Ano ba problema mo? Kulong niyo ako! Ha? Bakit ka namin ikukulong? May nagawa akong malaking kasalanan. Anong... Ilang buwan na nakaraan, sir. Katatapos ko lang pumasada ng taxi. Isang dalagitang ang ginahasa ko sa highway at pinatay. Nagawa mo yun? Wala ako sa sarili na mangyari krimen, sir. Lasing ako, sir. Ikaw pala ang kriminal na aming hinahanap. Minumulto ko ng dalagitan na patayin ko, sir. Ayaw niya akong patahimikin. Kaya ikulong niyo ako para di na ako gamalayan ng multo. Ikulong niyo ako. Maghawak-hawak tayo ng mga kamay. Kalino, nagkapit-kapit na ho ng kamay tayong tatlo ni Dado. Dado, nakahanda ka na ba? Oo, Kalino. Magsasagawa na ako ng ritual at orasyon upang dumaloy sa katawan mo ang espiritu ni Hiyas. Gawin niyo na ho nararapat. Abe Mareposater. Kalino, nangangatal ho ang katawan ni Dado. Sumasanib na sa katawan niya ang kaluluwa ni Hiyas. Umiiyak si Dado. Pero nagbago ang boses niya. Naging boses ni Hiyas. Nakasanib na sa katawan ni Dado ang espiritu ni Hiyas. Pwede niyo nang kausapin ang kaluluwa ng inyong apo. Ay, takot ho ako sa multo, Kalino. Kayo na ho ang bahala. Hiyas, bakit ka umiiyak? Ba't ka nagmumulto? Hiyas, magsalita ka. Naririto kami upang tulungan ka. Bakit ka nagmumulto? Bakit patuloy kang nagpaparamdam at nagpapakita? Gayong may mga naaksidente na namamatay dahil sa sobrang takot sa'yo. Sumagot ka, Hiyas! Paano ka namin matutulungan kung hindi mo ipapaalam sa amin ang problema mo? Ano ang gusto mong mangyari para matigil na ang pagmumulto mo? Ano? Kalino, nabuwal sa sahig si Dado. Umalis na sa katawan niya ang espiritu ni Hiyas. Hindi na kumikilos ang taxi driver. Patay na yata si Dado. Ano ho, Mama? Narinig niyo ang pag-iyak ng kaluluwa ni Hiyas sa katauhan ng ibang tao? Oo, Carl. Kaya naparito ako sa bahay niyo. Sa pakikipagtulungan ng isang espiritista, narinig kong pag-iyak ng apo ko. Pero naging dahilan naman yun ang muntik ng pagkamatay ng taxi driver na naging daluyan ng kaluluwa ni Hiyas. Mama, At ayaw makipag-uusap ng kaluluwa ng apo ko sa espiritista. akala ko na panito na naman kayo para sisihin at sumbatan kami ni Rina eh. Hindi na, Carl. Hindi ko nasisisihin at susumbatan kayo ng asawa mo sa pagkamatay ng anak nyo. Bahala na sa inyo ang inyong konsensya sa sinapit ni Hiyas. Pero Mama, patapos yung sisihin at sumbatan kami ni Rina, napag-isip-isip ko na tama kayo. Malaki ang pagkukulang at bahagi namin ng asawa ko kaya
napahamak ang nag-iisa naming anak. Ay, Carl. Pero magsisiman kami, huli na Mama. Hindi na may babalik ang buhay ni Hiyas. Hindi na. Kung magpapakita lang sa akin ang anak ko, kung makakausap ko lang siya, hihingi ako ng tawad sa kanya. Parang may malamig na hangin pumasok dito sa kwarto. May umiiyak. Hiyas? Anak, magpakita ka sa akin. Gusto kitang makausap. Hiyas! Hiyas! Anak! Magpakita ka sa akin. Nakikiusap ako. Nasaan ka, anak? Hiyas! Oh, napasyal ka, Sargento. May sadya ako sa inyo ng asawa mo, Carl. Wala rito si Rina eh. May problema ba, Sargento? Sumuko na ang gumahasa at pumatay sa inyong anak. Nasaan ang demonyong yun, Sargento? Nakakulong na siya. Mapapatay ko siya! Patas na ang bahala magparusa sa kriminal. Walang kapatawaran ng karumal-dumal na krimen ginawa niya sa anak ko. Dapat sa kriminal na yon, bitayin! Nakakakilabot naman ang alulong ng aso sa kali. Hindi tuloy ako dalawin ng antok. Si Hiyas, narito sa kwarto ko. Lola. Hiyas, huwag kang magpakita sa akin. Mamamatay ako sa takot. Mamamatay ako. Esper. Huwag ho kayong umiyak. Naparito ako sa inyo dahil nagpakita sa akin kagabi ang multo ng apo ko. Nagkataon naman hong kakaalis lang ni Dado. Nahuli na ang nang-rape at pumatay kay Hiyas. Naparusahan na ang kriminal. Pero ang ipinagtataka ko, bakit patuloy pa rin nagbumulto si Hiyas? Nagmumulto pa si Hiyas? Oo raw, Dado. Ayon kay Mrs. Servo. Kaya naparito siya sa bahay natin kanina bago ka dumating. At nagpakita ang multo sa lola niya? Kaya nga nag-aalala ang matanda. May katwiran siyang mag-alala. At takot siya sa multo. Di lang ang lola ni Hiyas ang dapat mag-alala. Pati ang ibang taong pwedeng pagmultuhan ni Hiyas. Dahil baka mapahamak sila sa malaking takot. Bakit kaya nagmumulto pa si Hiyas? Di ko nga maintindihan eh. Naparusahan na ng batas ang may malaking kasalanan sa kanya. Pwedeng may gustong ipahiwatig si Hiyas. Ano naman kaya yun? Ano man yon, ang multo lang ng dalagita ang tanging nakakaalam. Dado, tapos na sana ang pagbumulto ni Hiyas kung nakipagkooperasyon lang ang mga magulang niya na makausap nila ang kaluluwa ng anak nila. Sa mga magulang nga ni Hiyas malamang masabi niyang dahilan ng pagmumulto niya. At pag silang nakiusap, malamang hindi na makatanggi ang anak nila. Kalino, pinuntahan ko kayo hindi lang para ibalita ang nangyari na namang aksidente at pagkamatay sa highway na malamang dahil sa pagbumulto ni Hiyas. Nag-aalala ako. Nag-aalala ka na baka pagmultuhan ka na naman ni Hiyas? Hindi naman para sa sarili ko.
Pwede kong labanan ng takot pag napakita uli sa akin ng multo ni Hiyas para makaiwas ako sa aksidente. Nag-aalala ako sa ibang taong pwedeng pagpakitaan ng multo na malamang maaksidente at mamatay. Ano kaya ang ibig ipahiwatig ni Hiyas at patuloy siyang nagmumulto? Kung hindi ako nagkakamali, Kalino, alam ko na. Ang ano? Hindi pa matahimik ang kaluluwa ni Hiyas dahil sa magulong pagsasama ng mga magulang niya. Gusto ni Hiyas na magkasundo kami ng mami niya. Malamang, Carl. Kaya patuloy ang pagmumulto niya at kaya kita pinuntahan. Dado, salamat sa pagmamalasakit mo sa anak ko. Kahit hindi ka namin kaano-ano ha. Magagawa niyo ba ng asawa mong gusto mangyari ng anak niyo? Alam mo, kung sa akin lang, pahag akong magkasundo kami ng asawa ko. Ayon sa mama mo, hindi kayo magkasundo ng asawa mo dahil sa pambababae mo? Ang talamak na pagsusugal ng asawa ko ang ugat ng gulo sa aming pagsasama. Pwede niyo pag-usapang mabuti ang inyong problema at pagkasundo ang lutasin. Alam mo, kahit magbago ako, hindi rin naman matatahimik ang pagsasama namin ni Rina hanggat lulong siya sa masamang bisyo. Si Hiyas! Boses nga ng anak ko umiyak na yun. Hiyas! Nasaan ka? Magpakita ka, anak! Anong gusto mong mangyari, Hiyas? Sabihin mo, anak! At kahit anong gusto mong mangyari, gagawin namin! Matahimik lang ang kaluluwa mo! Ay, Rina, ilang saglit lang nagparinig sa amin ni Dado ang pag-iyak ng kaluluwa ni Hiyas. At bago ako umuwi, hindi na nagparamdam uli sa'yo ang anak natin, Carl? Gano'n na nga. Habang pauwi ako, tinawagan ako ng mama mo sa cellphone at nakiusap siyang ayusin natin ang ating pagsasama. Magagawa nating ayusin ang ating pagsasama kung gugustuhin natin. Pero mahirap. Bakit magiging mahirap? Magagawa kong tigilan ang pakikipagrelasyon ko sa ibang babae. Magagawa mo? Oo, alang-alang sa ikatatahimik ng kaluluwa ng anak natin. Carl, ipagpapasalamat ko ng labis kung magiging tapat ka sa akin. Ikaw, Rina, magagawa mo bang tigilan ng bisyo mo? Alang-alang sa katahimikan ng kaluluwa ni Hiyas. Esper, nagkasundo na ang mga magulang ni Hiyas na kapwa na nga akong magiging responsable na sila sa isa't isa. Buti naman kung ganun, Dado. Yun ang binalita sa akin ng lola ni Hiyas eh. Ngayong naparusahan ang kriminal ni Hiyas at nagkasundo na ang kanyang mga magulang, matatahimik na ang kaluluwa ng dalagita. Oo, Esper. At wala nang dahilan upang magmulto pa ang kaluluwa ni Hiyas. Ngayon ka pa ba iiyak, Rina? Maayos na ang pagsasama natin. Carl, magagawa naman pala nating magkasundo. Bakit hindi pa natin ginawa nung nabubuhay pa si Hiyas? Sana hindi nawala sa atin ang anak natin. Saan man naroon ngayon ang kaluluwa ni Hiyas? Sana'y matahimik na siya. Sana nga. Si Hiyas? Narito sa kwarto ang anak natin. Hiyas! Anak! Salamat nagpakita ka sa amin. Anak? Bakit ka umiiyak? Wala kaming alam na dahilan para lumuha ka. Hiyas, bakit ka nagmumulto pa? Bakit? Nahihiwagaan ako sa kaluluwa ni Hiyas. Ako man ho, Kalino. Wala na akong alam na dahilan para magpatuloy siyang magmulto. Ba't niyo binuksan ang munting aklat na yan, Kalino? Magsasagawa ako ng ritual at orasyon, Dado. Magbabakasakali ako sa huling pagkakataon
na makausap ko ang kaluluwa ni Hiyas at mabatid natin ang dahilan ng kanyang patuloy na pagmumulto. May nagkakagulo sa highway? May nakita kaming multo. Dalagita. Sarento, buti napadaan kayo. Ang ulo. Oo nga. Kaya siguro, nagkaroon na aksidente dito. Oo, may multo rito. Huwag kayong matakot. Ako ang haharap sa multong kinatatakutan nyo. Kakausapin ko ang multo. Hiyas? Ikaw si Hiyas, di ba? Ang multong di magkaroon ng katahimikan? Hiyas, sumuko na at naparusahan ng taong gumasa at pumatay sa'yo. At balita ko, naging maayos na ang pagsasama ng mga magulang mo. Ano pang dahilan ng pagbumulto mo? Marami nang aksidente at namatay sa... Unti-unti naglaho ang multo. Hiyas! Hiyas! Dado, kahit hindi ka makiusap sa akin, talagang gagawin ko ang lahat para makatulong sa isang kaluluwang hindi magkaroon ng katahimikan. Wala na ho kami maisip ng mga kapamilya ni Hiyas kung ano pang pwedeng maging dahilan ng kanyang pagmumulto, Kalino. Dado, bilang isang espiritista, wala na rin akong maisip na dahilan. Bala ko ang kausapin ng asawa ko para ipagdasal namin si Hiyas. Dasal? Yun na lang ho naisip kong pwede kong maitulong sa kaluluwang nagmumulto. Dado, hindi kaya yun lang ang kulang para magkaroon ng katahimikan ng kaluluwa ni Hiyas? Ang dasal. Ganun nga, Dado. Kaya ako maagang umuwi sa pamamasada ng taxi, Esper, para ipagdasal natin ang kaluluwa ni Hiyas. Ang alam ko, mas magiging mabisa ang panalangin kung marami ang magdadasal. Tatawagan ko mga magulang ni Hiyas, pati ang lola niya. Mag-text rin tayo sa iba nating kakilala at kaibigan at humingi tayo ng suportang panalangin sa kanila. Oo, Esper. Buti nang marami tayong manalangin para magkaroon ng katahimikan ng kaluluwa ni Hiyas. Sa awa ng Diyos. Hanggat di nangyayari ang gusto ko, patuloy akong di matatahimik at patuloy akong magmumulto kahit kanino sa habang panahon. Diyos ko, kahabagan mo po ang kaluluwa ni Hiyas. Nawa po ay magkaroon na ng katahimikan ng kanyang kaluluwa. Mahabag po kayo kay Hiyas, Diyos ko. Mahabag po kayo sa multo ng dalagita. Salamat sa inyo. Hiyas? Dado, nagpakita sa atin ang multo ng talagita. Huwag kayong matakot. Hindi na siya umiiyak. Kayo ang naging instrumento upang mangyari ang gusto ko. Mula nang ako'y mamatay, wala pang kusang nagdasal para sa kaluluwa ko. At ngayon, marami kayong kusang nagdasal para sa akin. Para magkaroon ng katahimikan ng kaluluwa ko. Wala na akong dapat iluha. Matatahimik na ang kaluluwa ko sa kabilang buhay. Sa pagsapit ng bagong taon, hindi na ako magmumulto. Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ka nagkamali, Dado. Oo nga ho, Kalino. Dasal lang para sa kaluluwa ni Hiyas na nagpatigil sa pagmumulto niya. Oo nga, matapos na marami tayong manalangin para kay Hiyas, di na siya muli nagparamdam o nagpakita pa kahit kanino. Ngayong nagkaroon na ng ganap na katahimikan ng kaluluwa ng dalagita,
Tapos na ang pagsasabog ng lagim ng multong malamig. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.